Okay, I'm back. So, tuloy natin yung Easter surprise. Sa totoo lang, maling-mali yung church no? Yung early church, alam nila kung ano yung pinakamabigat sa lahat ng okasyon ng simbahan. Pag sinabi simbahan, hindi yung lugar, kundi yung pulong, what you call this, grupo ng mga taong may faith kay God, filled by the Spirit. Ang church talaga is templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos pagdating sa New Testament, pagdating sa during the time after Easter, ang templo ng Diyos ay tao na, yung mga anak niya. Pero hindi lahat ng tao templo ng Diyos. Yung ibang templo ng demonyo. Sadly. So, ang pinakamabigat na event ng church is Easter. So, syempre, gusto nyo makuha yung detalye, no? Kasi ako talaga, hindi na umalis sa utak ko yung pangyayaring bumaba si Kristo sa hell. At alam nyo ba, dahil ine-expect siya ni Satan dun Ang ginawa ni Satan, tandaan nyo, kung may levels ang angels, dahil ang fallen angels, mga demons, galing sa angel Angel sila originally. Ginawa silang maganda, mabuti, perfect. But sin entered Lucifer's heart. Ito naman si Lucifer. Ito ang problema sa sin Pag may kasalanan ka, naghahanap ka ng kadamay. Hindi nga yan ang tatak ng kasalanan. Hindi masayang mag-isa. Subukan mo mag-drugs mag-isa. Bitin, kulang, or parang boring. Naghahanap ka ng may kasamang tawan-tawa kayong dalawa. Ganon. So, ganon din ang mga demonyo. So, bago bumaba si Kristo sa hell, pinatawag niya lahat ng mga fallen Elohim. Siyempre, sila yung talagang matataas ang level, no? Pagdating sa darkness. Dumating ang mga, what you call this? Iba-iba kasi, pag inaral mo ang klase ng angels sa writings, kasi maraming revelation na alam si Saint Aquinas Nandoon, merong grupong ang tinatawag ay powers. Mga angels yon. So, powers, principalities, mga parang, mahirap, walang sinabi ang Nephilim. Alam mo yon, parang, pag sinabi mong principality, nyari, isang principality, yung buong Amerika. Angel yon. So, merong principality na fallen, nakabantay sa Amerika, walang ginawa yung kundi i-organize yung mga demonyo para pabaksakin yung mga tao. So, eto na. Punta na tayo dun sa pinaka-thrilling. So, naka-ano na sila doon, Parang, para silang may stadium na lahat ng mga small-time demons na sa dulo. Pag binasa mo yung libro ni C.S. Lewis na Narnia, anong sabi doon? Si Aslan, yung lion, is kinakailangan mabuhay ulit dahil ang kasalanan, pag hindi ikaw ang gumawa, hindi mo babayaran. Ba? So pagdating ni Jesus sa hell, yung binayaran niyang kasalanan ng mga tao nung pinako sa krus, yung dugo niya is sobra-sobra nang pambayad dun Why? Yung level ng kanyang royalty, ng kanyang greatness. So pagdating niya doon, bayad na yung kasalanan ng tao. So, ang hell is to pay for your personal sins. Ano personal sin ni Christ? Sige nga, sabihin niyo sa akin, ano ang personal sin ni Christ? Ang dahilan ng buong storya ng salvation is justice of God. So, syempre paiiralin yung justice of God, hindi siya pwedeng parusahan doon. Tapos na bayaran, mga bobo nga darkness So, lahat ng nasa harapan,
yung mga principality, powers, yung mga talagang, what do you call this, high-powered demons, di nila akalain pa. Mga bobo nga mga hindi nag-aaral, 'di ba? Doon lang sa book ni Enoch nakalagay na doon na may darating anak ng tao at siya ang sasagip. Si-save niya yung humankind at saka napaka-powerful niya sa lahat ng creation dahil siya ay creator din, kaso anak ng tao. Ba, nahilo na ba kayo doon? Ako hindi pa, dahil hindi ako nahihilo ngayon sa Trinity. The power of God the Father is with Jesus. Tandaan nyo, yung katawan nasa tomb. So ano bumaba? Soul and spirit niya. Ano ang soul and spirit ni Christ? God-like. Diba? So, nung eto na, lumalapit na si Satanas sa kanya, biglang lumabas yung light power of God. Alam niyo ba kung ano yung light ni God? Alam niyo yung asido, yung panlinis ng toilet? Matindi pa doon. Pag tinamaan ka ng light of God, tapos ikaw ay darkness, ikaw ay evil, kukulo yung spiritual body mo. Yung parang acid nga, kukulo. So lahat sila na lapnos. Alam niyo bang until now, lapnos ang mga itsura ng mga fallen Elohim, ng mga fallen principality? Merong fallen at hindi fallen, ha? So merong good principality. So ang papangit nila. Tapos, remember that because of time, umaandar yung principle of death and decay. So habang ano kasi sila what you call this, immortal. So habang nagpapas yung time, habang tumatagal, papangit sila ng papangit. Kaya lahat ng sa heaven, paganda ng paganda Kasi they're going towards life. Yun namang nasa baba, they're going towards death. So, ano ba ang death? Ang binibigay niyan ay kabulukan, kabahuan, lahat ng pangit. Okay? Kahit sabihin, ayoko na So, wow! Ha? Tapos kinuha ni Jesus yung lahat ng gems dun sa dibdib ni Satan dahil wala na siyang karapatan Bayad na wala nang utang ang tao. So, lahat ng kinuha kay Satan, ibibigay sa mga anak ng Diyos. Sa atin pupunta yun. Gosh, you have to celebrate Easter. Every day I think of Easter spiritually. Parang hindi naman yung Easter ngayon, kundi yung, gosh, the Lord has so many surprises for me after my death. Nagiging exciting ang death. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang death is a door. Hindi kinakatakutan yan. There will be no, what you call this, walang minutong mamamatay ka. Ang katawan mo ay parang hubarin mo lang. Siguro split second. Tapos, ando ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Kaya you should not fear death. Death is nothing. Para ka lang naguhubad ng robe. Yun. So, celebrate Easter because it's God's gift to us. Okay? Have fun, guys.